Okay guys, gawin na natin to habang may araw pa at maliwanag pa. So, ipapakita ko sa inyo lahat ng aking mga napamili. Hindi naman masyadong madami, pero ipapakita ko sa inyo yung lahat ng purchases ko dito sa Dubai. So, simulan na natin. Puro chocolates lang naman pa, tsaka yung maliliit na mga anig-anig. Anyway, so simulan natin dito sa mga pagkain na muna. So, ito, chocolate. Bumili ako ng dalawa nito kasi nasarapan ako. Pinatikim ito sa akin ng Pakistani doon sa Gold Souk. Binigyan niya ako ng isang piraso, tikman ko daw. Tapos, nasarapan ako. So, bumili ako ng dalawang balot. Kung hindi ako nagkakamali, parang $15 ang isa nito. So, okay na din kasi super dami naman ng isang balot niya. Yung isa, ibibigay ko kay Roger, yung kasama ko sa bahay, yung may-ari ng bahay. Tapos yung isa akin kasi sobrang sarap niya. Favorite din niya yung chocolate. Ako hindi ako masyadong mahilig sa chocolate. Siguro itong isang buong balot, aabot sa akin ng mga 6 months. Pero feeling ko ito kay Roger, wala pa tong 1 week, ubos na agad ko. So ito yung ilan sa mga chocolates na nabili ko. Tapos, kay tita, pasalubungan ko si tita, yung asawa ng may-ari ng bahay, yung Pinay. Pasalubungan ko siya ng, ano man tawag ito, shawl. Basta maganda siyang uri ng tela, para siyang mainit, parang ganyan. Tapos, meron siyang mga bling na ganyan. So, tama-tama naman, magagamit niya ito pag nagsisimba siya, kasi mahilig siya magsimba. So, ipandong niya sa ulo niya to. Ganyan. Tapos, doon sa store na binilhan ko ng chocolates, binigyan niya ako ng ganito. Sabi niya, i-try ko daw. Para siyang, ano to? Eucalyptus crystal. Sobrang galing niya. Kumuha lang siya ng isang piraso, tapos nilagay niya sa mainit na tubig. Tapos, i-inhale mo yon. Tapos sobrang magke-cleanse para magki-clear ang iyong throat, ang iyong lalamunan. So, sobrang magki-clear ang iyong throat. Tapos, parang andali mo makakahinga. Para siyang Vicks na basta iba. Maganda siya pag nagkasipon. Yan. So, bumili ako ng 15 grams, 1 dirham each gram. So, kapag nagkasipon ako or yung kung sino man kasama ko sa bahay, eto, napakabisa niya. Next ay, nagpunta ako sa day-to-day. Nag-shopping ako ng mga pasalubong. So, ito, dalawa. Dates siya. Chocolate na may dates. Magkaiba lang siya ng flavor. Tapos, nabili ko lang siya for parang $5, 5 dirhams. So, tigisa yung dalawa kong kaibigan, si Bianca at saka si CJ. Yan, ito yung pasalubong ko sa kanilang dalawa. Tapos, bumili din ako ng dalawang balot nito. Ibibigay ko sa mga ka-workmates ko sa aking neuro team. Ayan. So, bigyan ko sila ng tig-isang balot, 1 each theater. So, yun. Pagtitigisahin mo na lang para wala na silang agaw-agawan. Alam mo yun? Tapos, ito syempre, sa mga hindi ko ka-team, sa mga hindi ko masyadong ka-close. Charot. Ayan, sa buong theater department, diba? So, bumili ako niyan. Ano to? 10, So, ito ay 11 dirhams. Super dami niya na. Tapos, ito ay 11 dirhams din. Super dami na. So, ayan. Ilalagay ko na lang to sa tea room namin. Sa workplace ko. And then, sila na ang bahalang kumuha. Okay. Tapos, ito. Bigay ko kay Julie. Yung kaibigan ko sa Neuro. Super bait niya sa akin. Tapos, yung isa kong Japanese na ka-workmate, si Momo, bibigyan ko din ng isang balot kasi nung nagpunta siya ng Japan, binigyan niya ako ng special na chopsticks. Sabi ko kasi hindi ako marunong mag-chopsticks. Tapos, sabi ko, gusto kong pumunta ng Japan, kailangan ko mag-aral mag-chopsticks.
Tapos eksakto na nagpunta siya ng Japan, umuwi siya sa kanila. Naalala niya ako, binigyan niya ako ng special na chopsticks para daw matuto akong mag-chopsticks. Anyway, so tigisa silang dalawa. So, ito ay 7 dirhams each. So, ayan. Maganda kasing lalagyan, kaya ito na lang yung kinuha ko. Siya ay mayroon ding dates. So, lahat ng nabili kong chocolate sa day-to-day ay 62 kasi gumamit ako ng Visa card. So, 62 dirhams yung pinagbayaran ko. Okay. So, punta naman tayo sa sapatos. Bumili ako ng sapatos. Iyan. Oh my God. So, guys, bago ako bumili nito, ang sapatos na pinagpalitan ko ay tumagal ng 10 years. Binigay siya sa akin ng kapatid ko. Binilhan niya ako ng Under Armour na sapatos year 2014. So, nagamit ko siya pag-gym. Tapos, siya pa yung ginamit ko nung lumipad ako papuntang Australia. Tapos, nag-gym ako. Yun pa rin ang ginagamit ko. Tapos, sa workplace ko, sobrang gaan niya sa paa. Under Armour yon. Nasira lang siya nung nilabhan ko kasi nanggigil ako sa brush. Nasira yung material niya na gawa sa net. So, sumabit siya dun sa brush. So, yun lang yung sira niya hanggang sa lumaki na ng lumaki yung sira niya dun sa side. So, sabi ko, bibili na lang ako ng bago kapag nagpunta ako ng Dubai. Para naman medyo remembrance ko din na binili ko siya sa aking Dubai trip. So, ito na nga. Nahirapan ako maghanap nito. Ang tatak nito ay Vivo Barefoot. Nahirapan ako maghanap nito. Wala nito sa Dubai Mall. Imagine, biggest mall in the world ha. Walang ganitong brand. Tapos nag-search pa ako. Hinanap ko pa siya. Nandun pa siya sa mas maliit na mall dito sa Dubai. So, sobrang happy naman ako at nakakita ako ng sapatos na hinahanap ko. So, ito ang aking bagong shoes. Ayan. Tignan nyo, super ganda, diba? Super gaan niya. Tapos, tignan nyo. Oh, ha? Naano talaga siya, ha? Para siyang naka-curve ng super curve. Tapos, okay siya talaga na pang work. Para kang walang suot sa paa. Alam mo yun? Sobrang gaan niya talaga. Ipakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ang ganda, diba? Oh. Merong kulay red nito. Kaso, iniisip ko kasi yung ganito niya, yung swelas niya, kulay white. Sabi ko, pag natalsikan siya ng dugo, parang madumihin. At least ito, okay lang. Kasi black yung swelas niya. Tapos, okay lang naman tong green. Tapos ito, pwede mo lang siyang punasan. Ito, pwede mo siyang punasan. Tapos ito ay water resistant. So, ang ganda, diba? Nakaka-excite. Ayan o, ang ganda-ganda niya. Ito yung ilalim niya. Oh, ha? Oh, ayan. Super happy ako dito sa purchase na to. Tapos, makukuha ko pa yung tax refund nito sa airport. So, magkano ba to? So, ito ay tumataginting na 725 dirhams. Tapos, feeling ko, makaka-refund pa ako ng 34 dirhams sa airport. Ayan. Bumili din pala ako ng maleta. Ayan. Binili ko to sa Dera City Center. Hindi ko alam kung magandang brand siya. Ang gusto ko lang naman is may-uwi itong lahat ng mga pinamili ko. Kasi wala akong baggage papunta dito. Pero nag-book ako ng 25 kilos na baggage papuntang Melbourne at papuntang Hobart. So, kailangan ko ng mas malaking maleta para may-uwi lahat ng mga pinamili ko. So, ito. Binili ko to kasi nagustuhan ko yung kulay. Para siyang, alam mo yun, Tiffany blue na medyo mas dark. Pero ang ganda. Ang ganda ng kulay niya. Tapos, ayan, simpleng maleta naman siya. Hindi siya yung mga mahal talaga na maleta, pero it will serve its purpose naman. So, okay na yan. Ayan. Ang sunod naman ay ito ang una kong purchase.
dito sa Dubai, paglapag ko. So kinabukasan, pinuntahan ko na agad itong pabango na ito. Hindi ko na sabihin yung brand, pero ito talaga ang ginagamit kong pabango kapag ako ay nagwo-work. Alam na nila na ako yung may-ari ng ganong klase ng scent kasi basta iba siya, mabango siya, para siyang mayaman. Alam mo naman, mahilig tayo sa mga parang mayaman kahit itlog-itlog lang yung ulam natin. Ayan. So, ito talaga, perfect talaga to. Hindi siya spray, siya ay oil scent siya. Ang tawag, oil perfume, or hindi ko alam kung anong technical term. Basta oil siya, sobrang bango niya. At naglalast siya ng 10 hours. So, ang shift ko ay nag-start ng 7:30. So, ina-apply ko na siya pagkatapos kong maligo sa umaga. So, nakaligo na ako ng 6:30. So, i-apply ko na siya. At pagdating ko ng gabi, ng 6:30 ng gabi, imagine 12 hours, nandun pa rin yung amoy niya. So, talagang, basta trust me guys, kapag oil perfume talaga yung ginamit nyo, sobrang tumatagal siya ng more than 10 hours sa balat. Unlike yung mga spray, siguro ang pinaka-maximum na nun is 6 to 8. And then, kailangan mo na mag-spray pa ulit ng isa or dalawa para ma-refresh lang ulit yung amoy mo. Pero with this kind of perfume talaga na sobrang tagal niya. Kahit mag-shower ka, tapos kapag nag-shower ka, natulog ka, syempre dito mo nilagay yung pabango mo. Yung unan mo, pagising mo sa umaga, ganun din ang amoy. So, sobrang tibay ng amoy niya. Ayan, so bumili agad ako ng 4. Meron pa akong ganito sa bahay. Meron akong 3 na ganito din kalalaki. So, parang it will last me more than a year bago pa ulit bumili ng mga perfume. Hindi ko lang alam kung nagsasabi ako ng tapos. Pero, pwedeng hindi na ako bumili ng pabango sa loob ng 1 taon. Kasi nga, kayang-kaya na nito akong suportahan sa loob ng maybe more than a year. Kaya sulit. May kamahalan siya. Actually, nagbayad ako ng 240 plus dirhams. Pero 3 lang yung binili ko. And then yung isa dito, sabi ko dun sa nagbebenta, hindi ako makadecide kasi sobrang mahal na nitong 4 kung kukuhanin ko pa yung isa. So parang naisip niya na since alam niya na galing pa akong Australia at pumunta ako sa kanya, binigay niya na sa akin ng free yung pang-4 na nagdadalawang isip ako kung bibilin ko or hindi. Gift niya na lang daw sa akin. So parang buy 3 get 1 free ako doon. Yeah, kaya sobrang happy ako. Anyway, so hindi naman ako nagsisisi. Super excited akong gamitin to sa pagbalik ko ng Australia. Punta naman tayo sa mga kagintuan. Ayan. Isa pa tong napakalaking damage sa aking bank account. Lahat-lahat, bumili ako ng 7 items. Kasama na yung sa mga kaibigan ko. At nagbayad kami ng 10,616 dirhams. Tingnan natin isa-isa. So, itong mga to ay sa kaibigan ko. Dalawa kong kaibigan, si CJ at si Bianca. So, papakaalma natin ang kanilang mga pinabiling alahas sa akin. So, itong maliit ay ahikaw. Feeling ko sa... Hindi ko na matandaan kung kanino to. Basta kay CJ man o kay Bianca. Feeling ko sa nanay to ni CJ. Ayan. Ito siya. Paano ba siya tanggalin? Tinatamad akong tanggalin. Ayan. Ito siya. Paano ba mag-focus? Hindi ako maalam. Ayan. Basta yan yun. Okay? And then, ang next naman natin, tingnan natin ito. Aba! Ay! Sabi ko, bakit walang laman? Ito pa rin nalagyan ng sakin. Kinabahan ako dun, ha?
So, ito yung lalagyan ng sa akin. Mamaya ko ipapakita. Tapos, okay, next. Ayan. Ito ay bracelet. Bracelet na rope. Ayan, ang ganda, diba? Bracelet na rope. Hindi ko alam kung kanina na to. Ito ata ay kay Bianca. Kay CJ. Kay CJ to. Yan. Bracelet. Dalawa kasi yung bracelet. Ang next naman, ayan, ito ay kay Bianca. So, ito ay, hindi ko na matandaan talaga kung magkaan. Nai-stress akong tumingin ng price. Anyway, ayan. Ito siya. Ganda, diba? Ipa-flash ko na lang pala sa screen yung isang picture na nandun lahat ng price. Meron nga pala akong picture na nandun lahat ng presyo. Para hindi na tayo mahirapan. And then, ang next naman ay, tingnan natin. Ito kay, kay Bianca. So, yung kay Bianca, pareho kami. Sabi niya kung okay lang daw na pareho kami ng kwintas. Gusto din daw niya to. Sabi ko, okay lang naman. Hindi naman tayo laging magkasama. So, ayan. Yung rope na design. Ang tagal ko na kasing gusto magkaroon ng ganito na rope na design. Kasi, parang madali siyang kumislap-kislap pag natamaan ng araw. Kasi parang paikot yung kanyang design. Parang pinilipit na rope. So, ayan. Ito yung design niya. Ayan. Okay, so ang last naman, feeling ko ito yung pinakamabigat. Kay Bianca to eh. Siguro ito yung pinakamahal kung hindi ako nagkakamali. Kasi meron siyang sphere na pendant. Meron siyang bilog. Ito siya. Para siyang Tiffany, 'di ba? Tama ba ako? So, yan. Hindi ko alam kung magkano to. Basta i-flash ko na lang yung picture. Ayan. Ayan siya. Ang ganda, diba? Tapos, eto na yung sa akin. So, ito ang sa akin. Parehas lang naman kami ni Bianca. Rope. Rope siya na necklace. Tapos, ito lang yung nabili ko nung unang araw na pumunta ako ng Gold Souk. Hesitant pa akong bumili ng pendant kasi namamahalan ako eh. Parang wala siya sa budget ko. Anyway, inisip ko na lang na hindi ko naman to 100% binayaran kasi parang yung luma kong bracelet na manipis lang siya, parang 2 grams lang ata, is tinrade in ko, sinuwap ko siya dito. So parang wala pang kalahati yung binayaran ko dito kasi nga tinrade in ko yung luma kong gold. Kumita pa ako kasi sabi ni ate, tumaas na daw ng kalahati yung bili ko sa presyo ngayon ng gold. So parang, okay, sige, sabi kong ganyan. So sabi ko, parang tumubo pa ako, nagkameron pa ako ng bagong necklace. Tapos sabi ko, gusto kong bumili ng pendant para kasing kulang yung necklace kapag walang pendant. So inisip ko, parang wala naman sa budget ko talaga na bumili ng pendant. Ang gusto ko lang is necklace. Pero inisip ko talaga siya, parang 2 days na ako nag-iisip. Parang since nandito na naman ako sa Dubai, parang mas maganda na parang dito na din manggaling yung bibilhin ko na item na pendant. Para alam mo yun, galing siya Dubai. Ewan ko, yun ang aking iniisip. So bumalik ako kahapon, tapos nag-canvas talaga ako ng sobrang daming pendant na gusto kong design. Tapos pumili ako ng pinakamura ang grams. Tapos, it all ended up dito sa napili ko na pendant. Ito yung napili ko na design. Ayan. So, parang ito ay 2.14 grams. Tapos, nagbayad lang ako ng 545 dirhams. Hindi ko alam kung magkano siya in Australian dollars. Pero, ito yung napili ko na pendant. Meron pang isa, akong unang nakita, sabi ko, doon sa magtitinda, yung isang pendant nila na ganito din is
2.10 grams, tapos binibigay nila sa akin ng 550 dirham. Sabi ko, yun na lang ang kunin ko kasi mas mura. Tapos, mas binabaan nila yung presyo nila sa akin. Mas mabigat ito, tapos mas mababa pa yung presyo. So, ito na yung kinuha ko. Ayan. Super ganda nito, tamo. Oh. Super simple lang. Yan, nakaganyan siya. Lalo na pag kulay itim yung suot mo na damit. Oh, litaw na litaw siya, di ba? Ang ganda. Yun lang naman ang aking mga napamili dito sa Dubai. So, lahat ng ito, medyo napamahal pa nga ako ng konti kasi syempre, ang ginamit ko is Australian Visa card. So, syempre, meron niyang bayad sa conversion and all those stuff. So, hindi ko alam kung magkano. Anyway, hindi ko na siya pinansin, hindi ko na siya inisip. Ang gusto ko na lang is mabayaran siya. At feeling ko naman, at the end of the day, napamura pa rin naman ako kasi nga, kung sa Australia ko siya bibilihin, mas mahal kasi doon ang gold. Tapos hindi pa, napakabihira ng 18K na gold doon. So parang, might as well, bumili na tayo dito kasi nandito na naman tayo. At saka, alam mo yun, yung experience na bumili ka ng gold sa Dubai. Yun talaga yung hinahabol natin. Meron pala akong isang nakita. Pagtingin ko doon, ito oh. So bumili din ako ng dried fruit. Ito ay pineapple. Akala ko, malalasahan ko pa yung talagang pagka-pineapple niya na dried lang. Pero wala na. Wala na akong malasahan kahit anong pineapple. Pero pineapple talaga siya. Pero hindi ko na talaga malasahan ng pagka-pineapple niya. Sobrang tamis niya na. Para talaga siyang minatamis na pineapple. Though, matamis naman talaga siya. Pero wala na siyang espiritu ng pineapple. Ayun lang naman. Wala na akong makitang binili ko. Sobrang konti lang ng mga napamili ko. Ang marami lang talaga is chocolates. Kasi nga, naubos ang pera ko sa mga gold. Ayan. At syempre, dito sa hotel na pinili ko. Dahil medyo may kamahalan ito. Sabi ko, gusto kong matulog ng masarap. So, ito na yung pinili ko na hotel. Dapat doon sa kabila. Pero parang sabi ko, feeling ko parang hindi siya ganun parang siyang madilim. Parang ganyan. Anyway, so, happy naman ako sa hotel na napili ko. Super. Ang laki nga nito eh. In-upgrade pa nila ako into 2 beds. Pero hindi na nila ako pinabayaran, pinadagdagan. Ang wini-wish ko lang sa kanila is magkaroon ako ng view na Sheikh Zayed Road. Wala silang available, kundi ito na double queen size bed. So, ito yung binigay sa akin. Sabi ko, okay lang naman. Sabi ko ganyan, na dalawa yung kama ko kahit single lang ako. Sabi ganyan, hindi na lang daw nila ako i-charge. Anyway, marami na akong sinasabi. So, ayun lang naman. Super happy ako sa mga napamili ko. Ayun, wala na akong ibang sasabihin pa. Okay, bye-bye!